Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Panibagong senatorial preference survey na naman po ang lumabas, this time galing sa Pulse Asia. And this Pulse Asia survey was conducted from January 18 to 25 using face-to-face interviews based on a sample of 2,400 representative adults 18 years old and older. Lumabas po sa Pulse Asia survey lahat po ng senatoriables, pero ang babanggitin ko lang po yung top 25. Mapapanatili ba ng partido ni President Bongbong Marcos ang majority ng senatorial slots? O makapasok na ang mga kandidato ni former President Rodrigo Duterte? As usual, we're going to start from the bottom, going up to top number 1. And we start off with number 25. We have Jimmy Bondoc ng PDP Laban with 4.6%. At number 24, Chavit Singson, Independent with 11.4%. At number 23, Rodante Marcoleta, Independent with 12.6%. Ngayon ko lang nalaman, independent pala itong si Marcoleta. Di wala na talaga siyang pag-asa makakuha man lang ng slate sa top 12. Pero malay nyo, magmilagro. At yung mga fans at mga voters ni Rodante Marcoleta ay bigla siyang umangat sa top 12. Pero kung nabalitaan po natin yung kanilang rally o caravan, nakita naman po natin sa kanilang videos at sa kanilang mga pictures na nilagaw po yung kanilang rally. Kasama pa niya si Jimmy Bondoc. Okay, diretso na po tayo. At number 22, Bonifacio Busita, Independent with 12.5%. At number 21, Philip Salvador ng PDP Laban at 16.4%. Number 20, Francis Tolentino ng PFP o Partido Federal ng Pilipinas at 19.3%. Going up at number 19, Willie Ong ng Aksyon Demokratiko with 20.2%. At number 18, Benhur Abalos ng PFP with 24.8%. Up to number 17, Gringo Unasan ng RP o ng Reform Party with 25.2%. At number 16, Bam Aquino ng KNP o Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino with 27.4%. And at number 15, Kiko Pangilinan ng LP or Liberal Party with 29.1%. Ito naman po yung top 14 na probable winners sa darating na eleksyon. 14 po ang nasa probable winners. Although top 12 lang po ang kukunin, yun po kasing number 13 and 14 slot ay pwede pang makasilat. At pwede pa silang umakyat ng 10 or 11 or 12. At number 14, Lito Lapid ng NPC o Nationalist People Coalition with 37.7%. At number 13, Camille Villar ng NP o Nationalista Party with 38.4%. At ito na po ang top 12. Number 12, Manny Pacquiao ng PFP with 40.6%. At number 11, Abby Binay ng NPC with 41.1%. Number 10, Bato de la Rosa ng PDP Laban with 41.2%. At number 9, Willie Revillame, Independent with 41.9%. Number 8, Ping Lacson, Independent with 42.4%. Number 7, Amy Marcos, NP with 43.3%. Going up to the top 6, number 6, Ramon Bong Revilla Jr., Lakas with 46%. Number 5, Pia Cayetano ng NP with 46.1%. Number 4, Ben Tulfo, Independent with 46.2%. At number 3, Tito Soto ng NPC with 60.2%. At number 2, Bongo ng PDP Laban with 60.4%. Consistently at number 1, Erwin Tulfo ng Lakas with 62.8%. So balita po ng Inquirer,
Axis Representative Erwin Tulfo leads Pulse Asia's latest senatorial survey, while 9 other aspirants from the Marcos administration's slate are also probable winners. Pulse Asia Chief Ronald Holmes on Monday said this is the result of their January 2025 nationwide survey for the midterm polls in May this year. Currently in the lead is Axis Party List Representative Erwin Tulfo, noting that he maintains a solo lead. Holmes added, 10 of those with a statistical chance of winning are running under the administration's Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So doon po sa top 14. Dahil sabi ko nga kanina, yung pong number 13 and 14 slot, pwede pa po yan makasilat at pwede pa nilang maagaw ang pwesto ng 11 and 12. At doon po sa 14 names na yon, only Senators Go, De La Rosa, and Marcos, as well as TV personality Revillame, are not part of the admin slate. Dahil kung tatandaan po natin, originally po kasama si Amy Marcos sa slate ni President Bongbong Marcos, but she opted to be independent. Senator Marcos was initially included in the administration's slate but later had her name withdrawn from the list. Former Interior Chief Benor Abalos and Secretary Francis Tolentino are part of the administration's slate but they were not included among the probable winners. So paano ba yan? Hindi naman makaangat-angat yung mga senatorial balls na kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Duterte. Tulad ditong si Rodante Marcoleta, si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, at yung iba pa. Ang mangyayari niyan, kapag hindi nanalo itong mga senatorial balls ni former president, mag-iiyakan na naman sila. Dahil hindi po ba nanawagan si former president kay President Bongbong Marcos na bigyan daw sila ng patas na laban at sigurado daw sila na makakapasok ang kanilang mga manok sa top 12. Para bang minain condition kagad ang mga tao na kapag hindi nanalo itong mga manok nila, sasabihin na dinaya ni President Bongbong Marcos yung botohan. Alam na po natin ang galawan nila, no? Ngayon pa lang nagpahayag na si former president na bigyan daw sila ng patas na laban para mag-insinuating na kapag hindi sila nanalo ay magkakaroon ng dayaan. So malay natin, magkaroon ng milagro at makapasok sa top 12 ito mga kandidato ng mga Duterte. Pero I doubt, with all the surveys na lumalabas, parang wala po silang kapag-apag-asang makapasok sa top 12. But just the same, nasa taong bayan pa rin po ang desisyon kung sino ang iluluklok nila sa May midterm elections. But as of now, tulad ng iba pang mga surveys na sinasabi ng mga DDS at ng mga hindi makatanggap ng survey, na bayaran daw ang mga surveys na ito. Lahat na lang, bayaran. Kapag hindi umayon sa inyo, bayaran. Ako nga, natatawa na lang eh. Hanggang ngayon, sinasabi nilang bayaran ako. Lagi ko naman silang hinahamon. Magpakita kayo ng prueba na ako po ay bayaran at tumatanggap kahit na pisong duling mula sa administrasyon ni President Bongbong Marcos at ibibigay ko sa inyo walang labis, walang kulang ang kinikita ko sa YouTube. Ibahin niyo naman ang diskarte ninyo. Lahat na lang nang hindi nakikiayon sa inyo, bayaran. Na paghahalata tuloy kung sino ang mga totoong bayaran. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa latest survey ng Pulse Asia? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.